Sa dinami-rami ng mga taong dumaraan sa harap ng counter ko araw-araw, nakakapagod na ring ngumiti. Alam mo yung ngiting, "Welcome to Jollibee sir," na scripted, walang buhay at paulit-ulit na lang. Ganun ang buhay ko dito. Amoy mantika, masakit ang binti at laging nagmamadali. Pero nagbago ang lahat nung isang Martes ng hapon. Sa gitna ng ingay ng frying station, sigaw ng manager ko at iyakan ng mga bata sa party area, bigla silang naglaho. Tumahimik ang mundo ko sa simpleng pagbukas ng pinto. Pumasok siya, nakaputing shirt, medyo magulo ang buhok, pero ang lakas ng dating. Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang pagod sa mga binti ko. Ang naramdaman ko lang ay ang bilis ng tibok ng puso ko na parang sasabog sa loob ng uniforme ko. Siya ang customer na hindi ko inakalang magiging dahilan kung bakit gugustuhin kong pumasok sa trabaho araw-araw. Mula ng araw na yon, naging rutina ng buhay ko na umikot sa kanya. Ako nga pala si Mark, isang working student na service crew sa Jollibee. Simple lang naman ang pangarap ko, makapagtapos ng pag-aaral, makatulong sa pamilya at makasurvive sa bawat shift na walang customer na nagagalit dahil kulang ang gravy o matagal ang serving ng Chicken Joy. Pero simula nang dumating siya, nadagdagan ang pangarap ko. Ang mapansin niya. Hindi ko alam ang pangalan niya nung una. Basta ang alam ko, tuwing alas 4 ng hapon, dumarating siya. Laging pareho ang pwesto niya. Doon sa dulong mesa malapit sa salamin kung saan tanaw ang kalsada. Laging pareho ang order niya. C1 spicy, large coke at extra rice. Minsan may kasamang peach mango pie, minsan wala. Pero ang hindi nawawala ay ang libro o laptop na dala niya. Mukhang estudyante rin siya katulad ko. O baka nagre-review para sa board exam. Seryoso ang mukha niya, pero kapag ngumingiti siya sa crew na nag-aabot ng tray, lumalabas ang dimple niya sa kaliwang pisngi. At sa tuwing nangyayari yon, parang gusto kong ako na lang sana ang laging naka-assign sa pag-serve sa kanya. Isang hapon, sobrang toxic ng store. Lunch rush. Kahit alas 3 na, ang daming nagrereklamo, ang daming kalat. Pawis na ako sa loob ng uniforme ko. Pakiramdam ko, ang lagkit-lagit ko na. At ang baho ko na sa amoy ng piniritong manok. Hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Sa isip-isip ko, paano ako magugustuhan ng isang katulad niya kung ganito ang itsura ko? Isa lang akong hamak na crew na tagalinis ng mesa, samantalang siya, mukhang anak mayaman, mabango at laging disente. Nasa kalagitnaan ako ng pagmamap ng sahig nang pumasok siya. Muntik ko pang mabitawan ng map nang magtama ang paningin namin. Tumango siya at ngumiti ng bahagya. Yung simpleng tangong yon, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nawala ang init ng ulo ko. Dali-dali akong nagpunta sa likod. Nagpunas ng muka, nag-ayos ng buhok sa salamin ng locker room at huminga pa ng malalim. "Kaya mo to, Mark," bulong ko sa sarili ko. Lumabas ako at sakto, ako ang tinawag ng cashier para mag-serve ng order niya. Kinuha ko ang tray. Nanginginig pa ang kamay ko habang hawak ang baso ng coke. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa niya. Nakayuko siya, nagbabasa ng makapal na libro. "Sir, here's your order po," sabi ko. Pinipilit na wag mautal. Nag-angat siya ng tingin. "Salamat,"
sagot niya. Yung boses niya, ang ganda. Mababa, kalmado, parang musika sa gitna ng ingay ng fast food chain. May kailangan pa kayo, sir? Tanong ko. Kahit alam kong kumpleto naman ang order niya. Gusto ko lang patagalin ang interaksyon namin kahit ilang segundo. Wala na, thank you. Ngiti niya ulit. Tumalikod ako pero bago ako makalayo, tinawag niya ako. Kuya, biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Lumingon ako. Yes po sir. Pahingi naman ng extra gravy please. Sige po sir, coming up. Sagot ko na parang nanalo sa loto. Dali-dali akong kumuha ng gravy. Sa isip ko, kahit isang galon pa ng gravy ang hingin niya, ibibigay ko. Pagbalik ko, inabot ko sa kanya ang gravy boat nang may halong pag-iingat. Nag-abot ang mga daliri namin nang kinuha niya ito. Saglit lang yun, pero parang may kuryenteng dumaloy sa kamay ko. Lumipas ang mga linggo at buwan, naging suki na siya. At ako, naging stalker na yata sa sarili kong trabaho. Alam ko na kung kailan siya malungkot, kapag nakatunganga lang siya sa bintana at hindi ginagalaw ang pagkain. Alam ko kung kailan siya masaya, kapag mabilis siyang kumain at panay ang text niya sa cellphone. At alam ko kung kailan siya stressed, kapag magulo ang buhok niya at panay ang higop ng soft drinks. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin habang naglilinis ako ng kabilang mesa. O baka assuming lang ako. Baka nakatingin lang siya sa menu board doon sa likod ko. Pero minsan, kapag nagkakatinginan kami, hindi siya agad umiiwas. Siya pa ang unang umingiti. Isang gabi, umulan ng malakas. Basang-basa ang kalsada at kakaunti na lang ang tao sa store. Pasado 11:00 na ng gabi. Closing shift na ako. Pagod na ang katawan ko. Masakit ang likod ko. Kakabuhat ng mga tray at kakatayo buong gabi. Nagulat ako nang makita ko siyang nakaupo pa rin sa sulok. Ubos na ang pagkain niya pero nandun pa rin siya. Nakatingin sa ulan sa labas. Wala siyang dalang payong. Lumapit ako para kunin ang pinagkainan niya. Sir, magsasara na po kami in 15 minutes. Sabi ko ng mahinahon. Tumingin siya sa akin na parang nagulat. Sorry. Hindi ko na malayan ang oras. Tumayo siya at inayos ang gamit niya. Wala pa kasi akong masakyan na Grab. Ang hirap mag-book dahil sa ulan. Nakita ko ang lungkot sa mata niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may bigat siyang dinadala nung gabing yun. Gusto niyo po ba? Dito muna kayo sa waiting area maghintay habang naglilinis kami. Alok ko. Bawal yun sa rules. Pero wala naman ang manager namin. Kami na lang ng guard at 2 kasama ko sa kitchen. Nakakahiya naman, sabi niya. Pero hindi siya umalis. Okay lang po sir. Delikado po kasi sa labas. Basang-basa kayo niyan. Umupo siya ulit. Habang nagpupunas ako ng mga mesa, pasimple ko siyang tinitingnan. Maya-maya, nilakasan ko ang loob ko. Kumuha ko ng isang cup ng hot chocolate. Yung para sa akin sana yon na stop meal. At dinala sa kanya. Sir, pampainit lang. Libre na po. Sabi ko, sabay lapag sa mesa niya. Nanlaki ang mata niya. Hala, nakakahiya naman. Salamat. Mark. Binasa niya ang nameplate ko. Binanggit niya ang pangalan ko, Lord. Pwede na akong kunin ngayon. Walang anuman po, sir. Jello. Jello ang pangalan ko. Sabi niya, sabay abot ng kamay. Inabot ko ang kamay niya. Ang lambot. Mark po.
Salamat Mark ha. Bad trip kasi yung araw eh. Pero buti na lang may hot chocolate. Doon nagsimula ang lahat. Mula sa sir, naging Jello. Jello na lang ang tawag ko sa kanya kapag walang manager. Mula sa simpleng order taking, nagkaroon na kami ng maliit na usapan. Kumusta duty? Tanong niya minsan habang naghihintay ng order. Eto, pagod pero kinakaya. Sagot ko naman. Aral mabuti ha. Sabi niya bago umalis. Yung mga simpleng paalala niya, yon ang nagiging gasolina ko para magpatuloy. Pakiramdam ko may nagkikare sa akin. Pakiramdam ko espesyal ako sa kanya. Pero syempre, nandun pa rin ang takot. Baka mabait lang talaga siya. Baka ganun lang siya sa lahat. Isa lang akong service crew. Siya, customer. Ang layo ng mundo namin. Dumating ang Valentine's Day. Sobrang dagsa ng tao. Puno ang store ng mga magjowa, pamilya at magkakaibigan. Ang daming balloons, ang daming bulaklak. Habang naglilinis ako ng mga kalat ng isang couple na sweet magsubuan, naramdaman ko ang lungkot. Sabi ko sa sarili ko, buti pa sila. Hinihintay ko si Jello. 4:00 na, wala pa siya. 5:00, wala pa rin. Baka may kadate siya? Baka may girlfriend na siya? Biglang sumikip ang dibdib ko. Bakit ba ako umaasa? Wala namang kaming label. Wala namang kami. Crew lang ako na naging kaibigan niya ng konti dahil sa extra gravy at hot chocolate. Palubog na ang araw nang bumukas ang pinto. Hingal na hingal si Jello. Pawisan siya at gulo-gulo ang buhok. Pero siya pa rin ang pinakagwapong lalaki sa paningin ko. Wala siyang dalang bag. Dumiretso siya sa counter pero hindi siya umorder. Hinanap niya ako ng tingin. Nasa dining area ako. May hawak na tray ng mga dirty plates. Nagtama ang mga mata namin. Ngumiti siya. Yung ngiting abot hanggang mata. Lumapit siya sa akin. Hindi alintana ang dami ng tao. Akala ko hindi na ako aabot, sabi niya habang inaayos ang paghinga. Sir Jello, bakit po? May nakalimutan po ba kayo? Tanong ko, nagtataka. May dinukot siya sa likod niya. Isang maliit na paper bag. Hindi galing sa Jollibee. Galing sa isang bookstore. Para sa'yo, sabi niya sabay abot sa akin. Natulala ako. Ang daming nakatingin. Yung mga katrabaho ko sa kitchen, nakisilip sa window, kinikilig at nagtutuksuhan. Po? Para saan? Happy Valentine's Mark, sabi niya. Namumula ang tenga niya. Alam ko bawal makipag-usap ng matagal habang duty ka. Pero gusto ko lang ibigay to. Kinuha ko ang paper bag. Salamat sir. Jello, pagtatama niya. Jello na lang. Hihintayin kita sa labas mamaya pag out mo. Kung okay lang. Parang huminto ang mundo ko. Yung ingay ng store, naging background music na lang. Tumango ako, hindi makapagsalita. Sige, hintayin kita ha. Sabi niya sabay kindat bago lumabas ng store. Umupo sa waiting shed sa labas kung saan tanaw ko siya mula sa salamin. Buong ship ko, hindi ko maalis ang ngiti ko sa labi ko. Kahit gaano karaming hugasin, kahit gaano kaming kabisi, parang ang gaan-gaan sa pakiramdam ko. Pagpatak ng 11:00, nag-out na ako. Nagpalit ako ng damit, nag-ayos ng sarili at lumabas. Nandun siya nakatayo, naghihintay. Nang makita niya ako, lumiwanag ang mukha niya. Tara,
Yaya niya. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Kahit saan, basta kasama ka. Gutom ako eh. Hindi pa ako kumakain kasi hinintay kita. Sagot niya sabay tawa. Naglakad kami ng sabay sa ilalim ng mga ilaw sa kalsada habang nagkwekwentuhan kami tungkol sa mga simpleng bagay. Naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Binuksan ko yung regalo niya habang naglalakad kami. Isang libro. Yung librong nakita kong binabasa niya nung unang beses kaming nag-usap ng matagal. At sa loob ng first page, may nakasulat na dedication. Para sa Jollibee crew na bumubuo ng araw ko. Salamat sa extra gravy, sa hot chocolate, at sa mga ngiti mo. Ikaw ang favorite part ng araw ko. Jello. Napatingin ako sa kanya. Nakatingin din siya sa akin. Wala nang kailangang sabihin. Sa simpleng tinginan na yon, alam kong simula na ito ng isang kwentong mas masarap pa sa Chicken Joy at mas matamis pa sa peach mango pie. Ang trabaho ko bilang Jollibee crew ay nakakapagod. Pero kung ang kapalit naman ay makilala ang isang tulad ni Jello, kahit araw-araw pa akong mag-overtime, kahit araw-araw pa akong umuwing amoy manok, hinding-hindi ako magsasawa. Dahil sa Jollibee, bida ang saya. Pero sa puso ko, bida si Jello. Ito ang kwento ng aking trabaho at ng aking pag-ibig. Isang simpleng crew na nangarap at isang customer na tumupad nito. Hindi lahat ng love story nagsisimula sa romantic na lugar. Minsan, nagsisimula ito sa mahabang pila, sa amoy ng prito ng manok, at sa isang, may kailangan pa po kayo, sir? Na nauwi sa, ikaw lang ang kailangan ko. Kaya sa susunod na pupunta ka sa Jollibee, tingnan mo ang crew na nagsaserve sa iyo. Malay mo, sa likod ng pagod nilang mga mata at uniforme, may isang kwento ng pag-ibig na naghihintay lang na mabuksan. Katulad ng sa akin.